Welcome back sa aking channel mga kasuit at magandang araw sa inyo. Mukhang may balasahang nagaganap na naman dito sa House of Representatives matapos ng magpahayag ng pagkadismaya ni Ronaldo Puno at ng ilang miyembro ng National Unity Party dahil nga sa pamumuno ni Bo GD, lalo pa ngayon na si Villafuerte ay nag-quit na. Bumaba na sa pwesto bilang NUP President. So ang magte-take over nito ay walang iba kundi si Puno, si Ronaldo Puno. Tandaan natin na ang National Unity Party ay kay Razon na isang oligarch at maaari nga itong kumala sa majority at sumama sa minority sa House of Representatives. Kamamaya, mapalitan si Bo GD at maging speaker na itong si Ronaldo Puno. O baka naman walang nang mali-maletang pinamimigay na pera. Kaya isa-isa nang kumakalas sila. Baka naiisip din nila na hindi naman talaga may impeach si Vice President Sara sa Senado. Malabong malabo. Kaya nakikiramdam na ang mga oligarkiya na ito. At syempre kapag ganito ang nangyari, abay parang pumuposisyon na itong sila Ronaldo Puno papalapit dito kay Vice President Sara kasi kumakailan lang ang sabi nila hindi nila susuportahan na maipasa o umusad ang impeachment complaint ni Vice President Sara. Kaya heto mga kasweet, panoorin pa natin ng video na ito. Itong recess, mag-meeting kami, pag-uusapan namin kasi alam mo, sana he is our leader, he should lead. Di ba? But hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso para alamin kung ano mga problema na inaabot namin lahat Parang humihiwalay sila sa sitwasyon ng mga congressmen ngayon No, sana hindi ganyan. Hindi namin, alam mo, speaker namin siya, di ba? Kami, naririnig nyo naman, di ba? In the past few months, wala kayong narinig sa amin kundi puro suporta sa kanila. Hindi na nila kailangan kami kausapin 2 beses. Pag may hiniling silang tulong sa aming partido, tumutulong kami. Pero dito sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit, titignan namin kung dapat pa ba kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. So yan, mukhang nag-iisip-isip na sila. Kasi we have been constantly meeting on the issues on impeachment. And dito sa hearings, binabantayan namin, So again, number one, in the hearings that will come up, we hope that they will confine themselves to the complaints that have been judged as substantive. Sana walang bago, no? Kasi parang kumbaga pupuslitin nila yung ibang mga issues na wala naman dun sa original complaints. And there are only 3 complaints that I think we are seeing. Number 1 is the grave threats. Yes. Number 2 is the intelligence funds, no? And the third one is yung kay Madriaga, no, na namimigay siya ng pera. Okay, grave threats, it was already studied in the NBI. The issue of grave threats is whether it was really a threat or not. Yes. So just for your background, di ba? Kasi a grave threat needs to be, Mangyari. real danger, etc., etc. Ngayon, ang depensa ng Vice President is conditional threat. Kung ako patayin, inutusan ko sila, patayin din to mga to. So parang kumbaga, kung matapos yung mundo, itatapon kita sa impyerno. Hindi naman matatapos yung mundo, so that is not a real threat. Yan ang legal, in simple terms. If the condition that you are citing is not something that's likely to happen, then the threat is not really a threat. Nakuha mo. Yan ang kuha. So, kami, position namin, tingin namin, baka hindi threat yun. Kasi hindi naman siya papatayin Diba? So, the condition of the threat, wala naman chance na mangyari yun kasi hindi naman siguro papapatayin ng administrasyon. So, yung kanya was a conditional threat. Yes. Therefore, because the condition is impossible, not a real threat. Unless, they can show that condition notwithstanding, ginagawa niya talaga yun at may plano talagang patayin na. Diba? Yung mga sinabi niya papatayin nila. So, that's one. So narinig nyo naman ng mga kasweet galing na mismo sa isang kakamping na si Ronaldo Puno na ang grave threat na binibintang nila kay Vice President Sara ay
Hindi talaga real. It was a conditional kapag nangyari lang kay VP Sara. Kaso nga malabong mangyari. At ito na mga kaswit, idagdag natin sa ating topic ang isang vlogger mula sa Mindanao na nagngangalang Lovely Granada. Abay hinamon si VP Sara na makadebate ito dahil nga daw isa siyang Filipino citizen. Kaya challenge niya si VP Sara. Ang kapal mo naman, sino ka ba? Walang pumutok nga ang balita na ito na ang kanyang paghahamon kay VP Sara. Abay agad-agad inulan siya ng batikos at ng katawa-tawang reaksyon dahil nahusgahan ng kanyang panlabas na anyo. Which is makikita nyo naman sa screen kung ano talaga ang kanyang pagmumukha. Well, eto, panoorin pa natin ang kanyang video. Not because, ayoko lang talaga siyang manalo or because, I just want to go against a fellow Mindanaoan. Yeah. Kasi hindi ako naniniwala na dapat siya yung maging presidente eh. Kasi nagwawala siya online. Tapos, when you hear her talk, Ay, she doesn't parang make iba yan ah. sense. Sorry. Sinabi mo na rin lang naman. So, from among the presidentiables, who do you think ang malakas na kalaban ni Sara Duterte? Well, wala pa naman, pero we are pushing Lenny eh. Nananawagan kami kay Lenny. Kay Naku po Madam si Lenny. Malabong manali ang kay Pero kahit Sara. sino naman na champion ng good governance, so supportahan natin. And definitely, Sara Duterte is not someone I see. Not because, mukha kang nana. Ang dumi ng mukha mo. Hindi ko nga alam bakit kailangan i-focus yung camera sa mukha mo. Ang dumi mo. Mari, sino na naman ba to? Alam mo, naalala ko nung makita ko tong kakapang to. Yung kumari ko at saka yung anak ni Boy Dila, magkakahulman na itsura. Magkakasimpangit. Ang kumari ko, tanggalan niyo na filter yan. Ganyan din ang hulma. Ganyan din ang itsura. May nalalaman ka pang hindi ka naniniwala na si Vice President Sara ang dapat na maging presidente. And so what? Yes. Wala kaming pakialam kung hindi ka naniniwala Isa ka na siya lang dapat eh. maging presidente. Pero, tandaan mo, majority wins. Mm. Okay? Siguro naman naniniwala ka na majority wins. Nakakagigil yung itsura nito. Ito namang bilyonaryo. Hindi ko alam bakit pa nag-aaksihan yun ng panahon. Yung mga ganyang... Hindi naman Mga kilala. ganyang itsura. I mean, come on. Hindi naman sa nagmamaganda tayo. Kaya lang, bakit itsura ng mga kakamping? Puro mga ganyan ang hulma. Oo. Magkakasing pangit. Tapos, ang nakakaloka, may good governance ka pa nalalaman. Ay, palang gusto mong i-push. Sino? Si Lenny. Si Lenny Lutang. Kala ka naman, kung magtali-talinuhan naman to, kung magaling-galingin naman to, yung pala, ang pambato mo lang naman. Si Lenny Lutang. Naalala nyo, may in-interview si Lenny Lutang. Sabi niya, kung ang tatay mo ay Mangingisda. ang nanay mo naman ay mangingisda din, paano ka napasok sa pangingisda? Alam nyo? Ang sakit sa ulo ng mga kaputang ito. Pwede ba? Humanap naman kayo ng mga may tsura. Pwede ilabas sa TV. Hindi naman ganyan. May ganyan nakakadiri. Itong bilyonaryo, sobrang depressed yun na yata. Pati ba ganyan tsura? Pinapatulan niyo pa. Desperado na. Iba't nakakatawa mga kasweet. Pabida-bida kasi itong babaeng to na hindi natin kilala kung saan napulot ng Billionaire News Channel. Naghahamon pa na makadebate si VP Sara. Sko po. Siyempre alam naman niya na hindi siya papatulan ni VP Sara. Kaya nagtatapang-tapangan lang ito. At siguro kumukuha ng maraming supporters at viewers. Kumbaga hatak views. Yun na lang siguro yung kanyang intention. Tali-talinuhan na lang. So yun na mga kaswit, ano ang masasabi ninyo na parang gusto nang kumalas nito ni Ronaldo Puno at ng NUP dito sa majority sa House of Representatives at parang pumoposisyon na sila papunta dito kay VP Sara kasi malapit na ang eleksyon, malapit na ang 2028. Alam nila na hindi talaga may impeach, kukulangin ng 16 votes doon sa Senado. Kaya nakikiramdam na sila. Maaga pa lamang. So ayun lamang mga kaswit, ano ang inyong masasabi? Abay mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.